Hello mga kabimeg! Magandang araw po sa inyong lahat sa ating mga kabimeg sa Luzon at dyan naman sa Visayas Mindanao, maayong adlaw ninyong tanan. Narinig po namin ang inyong request kaya nagbabalik tayo ngayon dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasi alam mo kahit sa Facebook page ko nung nag-invite ako sa inyo, nakita ko yung mga messages ninyo na hindi ko pa nandun pala sa unread folder. Kaya sa inyong mga tanong, ito na yung chance na maitanong ninyo live dito sa ating Itanong Mo kay Doc. And what a way to start our new season sa Itanong Mo kay Doc, kundi ngayong Valentine's Day. Kaya mula sa amin dito sa BMEG Premium Feeds at sa San Miguel Animal Healthcare, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Tayo na po muna ang magde-date habang di pa kayo nagpapakain ng mga baboy ninyo. Maya-maya, 1 oras kalahati. After nyan, magpapakain na kayo mga baboy. Simulan natin kung bakit tayo nagkaroon ng Itanong Mo kay Doc on Air. Balikan natin na sa negosyo ng pag-alaga ng baboy, meron tayong 4 pillars para sa successful na pag-alaga ng baboy. Yung BMEG, letter B, yung tamang breed. At dito talaga tayo nahihirapan lalo sa backyard. Kasi kung talaga ba namang pangit yung inahin ninyo, hindi naman pwedeng mga anak siya ng mga gandang mga biik. Kasi kung pangit nga yung nanay o tatay, di ba? Pangalawa niyan, yung M sa BMEG, yung management, yung tamang pag-aalaga. Baka naman yung pag-aalaga natin ay makaluma na masyado. Panahon pa ng mga lola natin, kailangan nating balikan ang mga makabago at base sa siyensya at research ngayon na pag-aalaga ng baboy. Of course, yung E, yung excellent nutrition. 70% ng gastos natin sa pag-aalaga ng baboy ay nasa tamang pagpili ng pagpapakain. So tama dapat ang ating puhunan. Tama ang ating pinapakain, tama ang sangkap sa kailang edad para siguradong hindi tayo nalulugi sa ating gastos. Yan yung excellent nutrition. Yung G, yun yung good health para makumpleto. Kung maganda ang breed, maganda ang management, maganda ang pakain, pero nababansot naman, ayaw namang kumain, or namamatay lalo sa mga sakit, sayang mga baboy natin. So pag-uusapan natin ngayon, yung BMEG, at yan ang ating mga diskusyon sa 1 oras kalahati. Kung meron kayong mga tanong, i-type nyo lang sa comment section. Let's go! And excited na kami para sagutin ang inyong mga tanong. First question natin, okay? At ito ay very common question, okay? Kailan ba dapat bigyan ng BMEG Premium Super Big ang mga alaga? Alam ko marami sa inyo, new generation nag-alaga ng baboy. Lalo ng mga tinamaan ng ASF. Ngayon, mga bagong mga kabataan na nag-alaga ngayon. So, ano ba dapat ang panahon ng pagpapakain? Meron tayong tamang feeding. At ipapakita namin sa inyo yan, yung ating feeding guide. Kasi dapat sundin natin. Screenshot nyo to. Kasi kung mali ang feeds doon sa edad ng baboy, mahihirapan ang baboy. No? So, ang unang pakain natin ay ating premium feeds, ating super biik. Premium booster feeds. Kasi dapat talagang tama, mataas sa proteins, mataas sa energy, but very digestible para hindi nagtatae yung ating mga biik. Yan ay pinapakain at mga day 5 kasi yung first 4 days dapat talagang sumususo ng colostrum yung mga biik natin. At dapat tuloy-tuloy yan hanggang day 35 kasi nagwawalay ka ng day 30, huwag mong biglain paglipat. No? Mga 5 araw muna. Day 36 to day 50, yan yung ating BMEG Premium Pre-Starter Feeds. Okay? Tamang sangkap, madaling tunawin, pero importante din yung proteins and amino acids para sa tamang paglaki, ang bilis paglaki ng mga biik natin dito. Of course, after that, yung 36 to 50, yan naman yung ating BMEG Premium Starter Feeds. Yan ating foundation feeds sa biik ng mga baboy. Kaya dapat tamang pagkain natin. Tuloy-tuloy yan, no? After starter feeds, grower, and finisher naman. Yung grower natin, pagkatapos ng starter feeds natin from day 51 to day 80 at tuloy-tuloy yan to 91 to hanggang pag-harvest yung ating finisher feeds. Importante dito yung transition feeding, huwag niyong biglain. Kasi kapag yung materyales na meron ang booster feeds ay iba sa materyales ng pre-starter feeds, baka mabigla yung mga biik natin. So transition feeding dahan-dahan. Sa unang araw ng pagpapakain, mas marami muna ang booster feeds, mas konti yung pre-starter feeds. Sa pangalawang araw, medyo pantay na ang dami. Sa third day ng pagpapakain, paglipat ng pre-starter feeds, mas marami ng pre-starter feeds. Nang sa gayon, hindi nabibigla ang bituka ng ating mga biik, hindi silang tatae. Okay? Klaro ba yon? Kasi very common yon. Dapat natutunan nyo ng ating mga bago nag-alaga ng baboy. May tamang sangkap, tamang pagkain sa kanilang edad. Alright?
Next question naman ay mula kay Santa Dusal. Hello Santa, ang tanong ni Santa ay ano po ba ang tamang paggamot sa bagong panganak na inahin? Napaka-importante to, no? Kasi pag mga inahin natin na nagkasakit, o walang magbibigay ng gata sa kanyang mga biik, so walang masususo yung mga biik nila. At may problema nun, mas ang mahal ng inahin pag namatay, di ba? So, napaka-importante kasi itong mga pagpanganak ng baboy, napakabagsak ng imunidad ng mga inahin. Pagod na pagod silang nanganak, hindi sila kumakain kaagad sa pagod at sakit. So, importante na bigyan sila ng antibiotic para kung ano man yung sakit na tatama sa kanila dahil bagsak yung kanilang katawan, ay hindi tutuloy. So, pagkapanganak, paglabas ng inunan o yung placenta, huling biik, kailangang bigyan natin sila ng Alamycin LA. 1 ml per 10 kilograms ang dosage noon. So kung ang mga biik ninyo ay 200 kilos, or inahin pala ay 200 kilos kasi medyo matagal nang nanganak or medyo mature na, so yung 200 kilos na yon ay 20 ml. Huwag mong ibigla yon sa inahin sa isang injection kasi hindi naman kaya ng injection site. So dalawahin mo yon, 10 ml sa kabilang liig, another 10 ml naman sa kabilang neck muscle o di kaya kung komportable ka sa pigi, doon mo iturok. Importante yon. Kung powder naman ang inyong binibigay ay choice doc, hindi kasi ako sanay o marunong mag-inject. Gusto ko pwede bang powder, meron tayong Amoxil V. Yung Amoxil V naman ay isang sachet sa isang galong tubig. Ihalo mo yon, iinumin yun ng mga inahin natin. Pero ang importante lang sa Amoxil V or antibiotic na powder, kailangan mo itong ituloy-tuloy for at least 7 days to 10 days. Parang antibiotic natin, di ba? Hindi pwedeng isang araw lang o 2 araw lang. Tuloy-tuloy mo to, tuwing umaga, nagpapainom ka ng tubig, ihalo mo isang sachet sa isang galong tubig for 7 to 10 days para siguradong walang sakit yung inahin natin. Kadalasan kasi dyan yung galing sa kanilang vulva, ay pupunta sa kanilang mga suso, kaya yung metritis, naging mastitis, maiiwasan natin yon. Alright? Next question, alam mo sa mga live audience natin, huwag niyong kalimutang i-type again ang inyong mga questions para masagot natin. But for now, ang may po nakapila sa tanong natin, tingnan natin, ang next na nagtatanong ay si Joycelyn Nara. Ang tanong ni Joy ay, Doc, ano po bang ipapakain ko sa inahin na magto 2 months na po ang kanyang tiyan? So buntis yung baboy natin. Alam natin, balikan natin ha, ang mga inahin natin na nagbubuntis ng 3 months, 3 weeks, and 3 days. Okay? Mula pa lang sila ay hindi pa buntis, naghahandang magbuntis, hanggang mga bago 2 weeks bago mga anak, ang pinapakain natin doon ay super inahin 1 or yung gestating feeds, yung pamparami ng biik, no? At di masyadong busog feeling yung nanay na mahihirapan siya sa kanyang pagbubuntis, no? Hindi siya nakakahinga, no? So makikita niyo yung ating dummy biik na super inahin 1 dyan. Tuloy-tuloy mo lang yan. Pag 2 weeks bago mga anak, tuloy-tuloy mo lang yan 2. Super inahin 2, yung ating pamparami naman ng gatas. So Joy, sundan mo lang to. Tandaan lang na yung mga 2 months natin na inahin, bawal dyan masyadong busog. So kadalasan, depende sa kanyang body score, 2 to 2.5 kilos ang pinapakain natin dyan. Depende kung ilang beses ka magpapakain, no? So kung halimbawa, 3 beses ka magpapakain, 1 kilo sa umaga, 1/2 kilo sa tanghali, 1 kilo rin sa hapon, no? Importante yon para tuloy-tuloy, maraming biik, pero hindi hirap yung ating mga inahin. Alright? Alright, bago tayo tumuloy, shout out tayo sa ating mga nandyan on live. Andyan si Sinon Chris from Tarlac. Hi Sinon, maraming salamat po sa pag meron kang tanong Sinon, i-type niyo lang. Mikael from Dasmariñas, si Rayan Kabuhan from Zamboanga. Grabe talaga yung from North Luzon to South Luzon to Mindanao. Maraming salamat po at kung meron kayong tanong, itanong niyo lang yan at ang ating mga community managers ay nandito. Tuloy-tuloy tayo sa tanong ni Raydan Coronado Rubin. Hello Raydan. Ang tanong ni Raydan ay ano po ang magandang vitamin sa palakihing baboy? Fattener to Raydan, no? Malimit po kasi nagkakaroon ng ubo at sipon ng mga ito. Ito, kadalasan confused yung mga magbababoy dito na kapag ka nag-uubo yung mga baboy nila ay vitamins yung nasa utak nila. Maganda lang ang pinagsabayan kasi mas madali ang recovery ng sakit kapag kami vitamins. But para sa mga growers mo, Raydan, meron tayong, kung powder ang gusto mo, no? Meron tayong Multi-V, no? Kasi yung Multi-V, mataas yun sa ADE na pampatibay ng immunity, pampagano kumain, pag may sakit yung mga baboy natin, may kita mo dyan, Raydan, no? So, yung Multi-V kung powder, kung injectable naman, Raydan, meron tayong Norovit, no? Sa powder, Raydan, isang sachet, ang ipainom mo, tuloy-tuloy yan, no? hanggang tingin mo, medyo inubo po yung mga baboy yung painumin mo lang. Kapag ka Norovit naman, 5 ml ang i-inject mo, Raydan, okay?
Tapos, dahil ang talagang problema natin ay yung ubo, gamutin natin yung ubo. Ang vitamins lang talaga ay pampatulong lang para mabilis gumaling yung ubo. Pero kailangan gamutin yung ubo. At ang ubo ay cause yun ng bacteria, whether yan may Haemophilus or Pasteurella or whatever. Kung injectable naman, Raydan, ang gusto mo, meron tayong injectable na Alamycin LA. Okay? I-inject mo yan, 1 ml per 10 kilos. And then, kung di pa natapos, pwede mong balikan after 4 days hanggang sa mawala yung simptomas ng ubo. Sa powder naman, Raydan, pwede mong isabay sa multivitamins. Nagbigay ka ng multi-V. Isabay mo yung Doxa-V. Okay? Yung Doxa-V ay doxycycline. Pure doxycycline, almost pure doxycycline, kaya talagang ma-absorb yun sa baga, sa lahat ng respiratory tract ng mga baboy mo, naabot niya yung bacteria nagtatago doon sa kaduluduluhan. So, isang sachet sa isang galong tubig, sabay sa multivitamins mo, sa multi-V, painumin mo. At gaya ng ibang antibiotic, Raydan, ang Doxa-V dapat ipainom mo for at least 10 days to 14 days hanggang sa mawala yung simptomas ng ubo mo, Raydan. Okay? Tandaan mo, ang ubo or hirap huminga, malalim yung paghinga, yan ang simptomas ng pneumonia. Iwasan natin yan, nakakabawas timbang ng mga baboy natin yan. Okay? Next ay from Greg Cainto. Greg, ang tanong niya ay, Doc, ano ba ang mabisa sa biik na basa ang tae or dumi? Iba naman, from ubo, dumi naman, at very common to sa backyard, okay? Lalo na ngayon mga malamig, no? Malamig, di ba? So, yung mga bagong panganak na biik or sumususong biik, kadalasan pag taglamig, malakas yung draft ng hangin, ay nagtatae. So, para maiwasan yung pagtatae, importante, una muna, tamang pagkain. Di ba kanina sabi natin, pag mali yung pagkain, baka hindi kayo tunawin ng mga biik, kaya tamang pagkain muna sa ating BMEG feeds. Tingnan mo yung edad, kung booster pa siya, dapat super big muna. Kung pre-starter yung edad niya, dapat pre-starter. Okay? Now, pag nagtae na, importante na gamutin natin yung cause ng tae. So, papasok na yung mga mikrobyo, yung E. coli, yung salmonella. So, bigyan natin ng... Kung powder ang gusto mo, Raydan, meron tayong Amoxil V. Napakaganda nun sa pag-scouring. Kasi talagang na-absorb yun ng bituka. So, Amoxil V, isang sachet, sa isang galong tubig, ipainom mo sa magkakapatid, no? Kasi biik yan. So, magkakagrupo sila. So, yung isang sachet, hanggang mga 10 biik lang yun. Huwag naman yung 30 yung iinom ng Raydan, di ba? Underdose naman yun. So, isang sachet sa 10 biik, Amoxil V, tapos isabay mo yung Elic V, Raydan. Kasi, yung biik naman natin, hindi yung bacteria ang kinakamatay. Yung kinakamatay nila ay yung dehydration kasi naubusan ng tubig. Baka yun ay kikamatay. So, isasabay mo yung Elic V para naman bumalik yung electrolytes na wala dahil sa pagkawala ng kanilang dumi sa tubig. So, isabay mo, Raydan, yung Elic V tsaka Amoxil V. Combo yun para hanggang mawala yung scouring. Painumin mo sila hanggang 14 days yung minimum days ng Raydan. Again, pag injectable naman ang doc, mas gusto ko injectable pa isang beses lang, 2 beses lang. Ang Alamycin LA naman, no? 1 ml per 10 kilos. So kung mga biik natin ay mga 12 kilos, mga 1.2 ml ang i-inject natin. Hanggang sa pag hindi pa nawala yung kanyang scouring, tuloy-tuloy mo lang. Okay? Now, yung ating super biik, kailangan talagang tamang pagkain. So Raydan, tingnan mo ano bang edad nito at dahil kadalasan ng mga nagtatae ay yung mga sumususo, super biik pa yan. So alalayan mo ng tamang pagkain, Raydan. Baka naman nagtae kasi walang gatas yung nanay or pangit yung gatas ng nanay. So kung para ma-win siya doon at mas makatulong yung... Kasi yung ating super biik, may mga antibiotics din yun, may mga probiotics, may mga panlaban din sa scouring yun. So nakatulong yun. Pakunti-kunti lang. No, baka naman din panis na yung super biik mo. So make sure na fresh yung super biik. Pag medyo napanis na or luma na, itapon mo, palitan ng bago. Alright? Next, ngayon, dahil talagang scouring at edad ng mga sumususong biik, meron muna tayong quiz, no? Para break muna tayo sa ating mga tanungan. Okay? Yung sagot ay i-type nyo lang dun sa comment section. Wala muna tayong premyo ngayon. Payabangan muna kung sinong unang makasagot. Okay? Ang tanong sa ating quiz ay, kailan dapat umpisahan ang pagpapakain ng BMEG Premium Super BA? Kanina na-i-flash yan. Kung na-screenshot nyo, dapat nasagot nyo yan. Letter A, 81 days. Okay, medyo luma na yan, matanda na yan. Letter B, 55 days. Letter C, 5 days. Pagkatapos talaga masuso yung colostrum, Doc, pwede lang simulan super biik. Or letter D, 35 days. Sa unang makasagot, payabangan na lang to. Tingnan natin kung unang makasagot. Basahin natin mamaya kung sino yung unang nakasagot ng tamang letra ng ating quiz question. Ayan.
Kumusta kayo dyan? No? Tandaan natin, tayo nandito sa Alagang Bimeg. Kasama niyo po si Dr. Eugene Mende. Ayan. Nag-type na ba kayo ng mga tanong nyo? No? Habang hindi pa namin nababasa yan, sagutin muna natin ang tanong ni Leonel Santiago Ramos. Alright. Leonel, may dalawa po akong dumalagang baboy. Alam mo, kami nga walang baboy. Ikaw may dalawa kang baboy. Mas mayaman ka sa amin, Leonel. Isang 7 months at isang 6 months. Di pa naglalandi. Normal lang po ba yun? Ayan. Yung 7 months at 6 months na edad, Leonel, make sure lang na mula yun sa pagpanganak, ha? Kasi baka naman mula yun nung nabili mo, so isang buwan na pala yun, 8 months na yun. Mula pala yun ng dumating sa'yo na medyo 2 months na. So 7 months, 6 months mula pagkapanganak, actually hindi pa dapat din talaga naglalandi yun, Neil, no? Kasi ang tamang edad talaga ng paglalandi ay nasa mga 7 to 8 months. No? More importantly, Neil, kung ang kanilang timbang ay nasa 130 kilos. Yun yung talagang tamang katawan para handa na siyang manganak, magbuntis, yun ay 130 kilos. Tawad na yung 120, no? Tanggapin na natin, lalo na ngayon, walang inahin, no? Hirap maghanap ng inahin. So, 120 to 130 kilos. At ang edad na yan sa Pilipinas ay 7 to 8 months. So, yun naman ang tamang edad. Pag yan ay naglalandi sa tamang timbang na 130 kilos, at yan ay nasa 7 to 8 months na, pwede mo nang pabulugan yan. Yun nila sayang, no? Kasi kung pa-delay mo pa yan, negosyong hanap natin, Kung mas maagang magkaroon ng maraming biik tayo, mas maganda sa negosyo natin, mas sulit sa pag-alaga natin. So, para mabilis maglandi, make sure na bigyan mo ng multivitamins, yung multi-V, pampalandi yon, yung kanyang ADE, pampatulong yon sa kanyang development ng hormones, yung B, pampagadap kumain, of course, yung C, pampa-energy, lahat paghandaan natin. And of course, make sure natin na iyon ay nabigyan natin ng tamang mga vaccination program bago i-breed. Ayan, ang tamang-tama yung vaccination program. Ang tanong ni Livin Winner, ang gandang pangalan, Livin Winner, may bakuna na ba sa ASF? Alright, maganda to kasi ito yung hope natin, yung African Swine Fever. Marami sa atin na depressed, marami sa atin kahit ilang beses na nag-alaga ng baboy, tinamaan na naman, so medyo walang ganang mag-alaga ng baboy dahil walang bakuna, Dok, diba? For the last 5 years, naghahanap tayo ng bakuna. Ngayon, meron kaming good news sa inyo. Okay? Meron na tayong nabigyan ng temporary CPR. Naka-trial na ngayon, yung AVAC vaccine. And so far sa mga trial, yan ay lumabas na safe at effective. In fact, sa Miyerkules, nasa Davao ako sa PVMA Convention para magsalita tungkol sa bakuna on ASF, yung efficacy and safety ng bakunang ito. So, Livin, sa tanong mo, meron na. In fact, tinanong natin yung supplier, kailan ba ito lalabas, no? Yung supplier ng AVAC vaccine. Sabi niya, ang una daw kasi, ang gobyerno yung magbibigay ng libre. In fact, in-announce nila ito. Kaya, Livin, kung ikaw ay may kilalang BIMEG na ahente, make sure na nauna kang nakapila. Naka-register ka sa inyong LGU, i-coordinate mo sa inyong LGU kung meron bang proseso ng pipila ka paglabas, no? Kasi meron silang mga guidelines, no? Libre ito ng gobyerno. I think Luzon muna talagang priority kasi mas malapit, no? But gobyerno muna magbibigay. Pero bandang sabi nung supplier, tinanong ko, baka in the third quarter daw nitong buwan na to, pagkatapos maubos yung sa gobyerno, ay baka commercial na nabibili yung ASF vaccine. So, napakaganda na yung balita kaysa talagang wala akong choice walang bakuna, ayaw ko magsimula. So, for now, habang wala pa yung bakuna, marami na nagsasabing, Doc, successful kami through good biosecurity, Doc. No? At ang pundasyon ng biosecurity ay yung ating proper disinfection. Kasi alam nyo ba, kapag ka mga 100 virus lang or mga 10,000 virus lang yung tumatama, hindi kaagad nagkakasakit yung mga baboy natin. Kung napatay natin kaagad yon through the use of the right disinfection, yung ating Protect Plus Gold. Kasi yung mga may pumasok sa tsinelas, tapos na-disinfect mo kaagad. Kasi kailangan ng more than 100,000 virus bago magkasakit yung baboy. Kaya hindi automatic magkakasakit ng baboy. Kaya kung ma-disinfect mo yan or kung tamang biosecurity natin, hindi tayo nagpapasok ng mga tsinelas kasi nagpo-foot bath tayo, hindi tayo nagpapasok ng mga marites sa mga kulungan ng babuyan natin, yung mga biyahero, hindi tayo pinapapasok, hindi na makakapasok yung virus. Kasi yung ASF virus naman, hindi naman nadala sa hangin yun Dinadala yun ng tao.
So actually, tayo ang may kasalanan kung bakit tinamaan yung mga baboy natin. So kung conscious tayo na yung foot bath natin ay merong Protect Plus Gold at yung mga sapatos natin ay pinipress natin doon sa Protect Plus Gold na foot bath, eh hindi makakapasok yung virus, no? Kung yung mga tao na papasok ay naghuhugas ng kamay, nagpapalit ng damit, o yung iba nga talagang mga farms nagsha-shower, hindi rin makakapasok si ASF virus. Kaya, tamang disinfection, gamit ang Protect Plus Gold, isang sachet sa isang kutsarita, 5 grams sa 1 litrong tubig. Depende sa gaano kalaki i-disinfect mo, yun yung tamang paggamit ng ating Protect Plus Gold. Alright? O yan, marami na raw ngayon ang nasa live natin. Maraming salamat. Shout out tayo kay Ben Luyaw from Northern Samar. Naku, galing lang ako dyan sa Northern Samar. Maraming salamat sa pag-welcome nyo sa amin. Aida Nacional from Albay at Michael Ednalig from Cebu. Multi-provinces din tayo, talagang all over ang BMEG. Tandaan nyo po, mabibili nyo ang BMEG at ang San Miguel Animal Healthcare sa lahat ng inyong mga suking tindahan. No, available yung ating Protect Plus Gold, gaya ng nasabi natin, kontra ASF. Ayan. Marami daw mga tanong, kaya pinapabilis na ako dito. From Anabel Hinete. Anabel, ang tanong niya ay, ano pong gamot para sa mahinang kumain na fattener? Okay. Nako, Annabel, make sure muna na tingnan mo, bakit ba ayaw kumain? Baka mainit, di ba? Mainit yung kulungan, o walang tubig. Sino ba nang kakain pag, di ba, nabubunulan ka, di ba? So, tingnan muna, no? Kapag alam mo namang walang sakit, medyo mahina lang kumain, simulan mo muna sa tamang vitamins, okay? Yung ating multi-V, papaganang kumain yon, okay? Isabay mo with Elec-V para more energy, di ba? Mas energy, mas happy. Tapos, kung injectable naman ang gusto natin, meron tayong Norovit, no? Ito ay fattener, so 5 ml kung yan ay grower, pero kung yun medyo more than 50 kilograms na, mga dumalaga, mga breeders, 10 ml nang ini-inject natin na Norovit, no? Isang injection site, no? Now, kung halimbawa, Doc, yung hindi pala niya pagkain ay dumiretso sa sakit, doon naman papasok ng ating mga gamot, no? Depende kung ano yung nakita ninyong infection, whether ubo ba or scouring na diniscuss natin kanina. Alright? Sunod na tanong, kay Eniel Aguas. Okay. Tinamaan po ang inahin ko ng mummification. No? Ang mummification ay yung abortion na parang yung kanyang paglabas na aborted na fetus ay parang putik or mummified. Kaya mummification. Usually, ang edad niyan ay mga 50 days to 70 days. Yan yung mga mummified. 5 lang po ang nabuhay. So kung halimbawa, 12 yung biik, yung 7 ay mummified, yung 5 lang ang buhay. Sayang. Kaya iwasan nating maging mummified yung mga baboy natin. Okay? So, yung 11 po, maitim. Ayan, maitim na fetus. Paano po makaiwas sa mummified? Paano po bang gamot dito? Now, Eniel, yung mummification ay sa Pilipinas ay caused by parvovirus. Okay? So, ang parvovirus ay tumatama kasi kumakalat ito sa hangin. That means nasa paligid mo ito, Eniel, at hindi bakunado ang inyong mga baboy. So, kailangan talagang ilagay natin yung programa, ilagay sa programa ang pagbabakuna ng parvovirus, leptospirosis, erysipelas. Now, sa tamang programa niyan, Eniel, meron tayong BMEG Biology. Okay? Yung BMEG Biology, nandoon yung schedule ng vaccination program. Hindi lamang nung ating parvovirus, kundi nung ating mycoplasma, yung ating hog cholera. Importante kasi yun. Dapat pag dumalaga pa lang, nakadalawang injection na tayo ng parvovirus para boosted talaga. Tapos may schedule din yan, Eniel, na pagkapanganak para by the time i-breed mo sila, ay immune ulit sila sa parvovirus. So, Eniel, mag-thumbs up ka lang or i-comment nyo sa section, Doc, hihingi po ako ng Babiology, yung schedule ng pagkain, schedule ng gamutan, at schedule ng vaccination para i-send sa inyo ng aming mga community managers. No? Sa lahat ng mga gusto ng ating vaccination program, feeding program, yan ang ating BMEG Babiology. Nakikita nyo dyan. Pwede nyo siguro i-screenshot habang inaantay nyo yung copy ninyo. But kung kayo ay hihingi, i-send nyo lang, i-type nyo lang yung email addresses, at i-send namin sa inyo, libre po yon. At sana po, dahil libre naman po yon, sabayan nyo ng paggamit ng BMEG at San Miguel Animal Healthcare. Right? Thank you, Eniel. From Renato Bagsak, okay? Ano po bang gamot para sa ubo at sipo ng mga baboy? Common ngayon ng ubo at sipo, no?
common din ngayong taglamig. Di ba? Parang tayo, di ba? Pag taglamig, maraming nagkaka-flu. Sa mga baboy, common din yan, no? Lalo na sa mga biik o di kaya yung mga baboy na mataas ang humidity, no? Yung makulungan ninyo ay taglamig pero hindi nakakalabas yung hangin. Kaya make sure talaga na pag tagabi, ibaba mo yung mga kurtina ng yung mga babuyan, yung mga sakong kurtina para wag masyadong malakas yung hangin. Pero pag umaga naman na mainit, buksan mo naman para yung humidity ay hindi mataas, no? Yan talagang pang-iwas. Tapos wag masyadong masikip yung kulungan, okay? Dapat sa mga inahing baboy, talagang sila lang, 1 square meter, sila lang ang baboy doon. Wag masikip, no? Kapag pag masyadong dense, at talaga nag-uubo yung mga yan. At pag nag-uubo na, yung combination natin sa powder natin, sa mga gustong mag-powder, yung Doxa-V, yung ating sachet, ito ay inahin or dumalaga, isang sachet sa isang galong tubig, sabayan mo po yan ng ating multivitamin. Sabay mong ipainom, and dahil ubo yan, minimum yan 14 days, araw-araw mong painumin. Pag injection naman, yung ating Alamycin LA, 1 ml per 10 kilos yung igamot natin. Now, baka lang, Doc, yung available sa amin ay Doxylin Gold Premium, no? Maganda din yung Doxylin Gold Premium kasi yung Doxylin Gold Premium, yan ay kombinasyon na. Nandun na sa isang sachet yung doxycycline, thiamulin, yung vitamins A, B12, pampaganang kumain, at vitamin C, kompleto na yon. Isang sachet sa isang galong tubig, yun yung ating Doxylin Gold Premium. Mainam yon sa ubo din sa mga baboy natin. Alright. Next question po, mga kabimeg, ay from Lolita Natividad. Okay? Ano po bang magandang gawin para tumaba po yung aking mga alagang baboy? Tamang-tama, no? Ngayon, mahal ang baboy. Ang bilihan ng farm gate prices ay sa Batangas, balita ko, 265 per kilo na raw. O diba? So kung 265 per kilo, talagang bilisan natin ang pagpapataba ng mga baboy natin. Kailangan ito yung time for BMEG Premium. Hindi ito yung time for low cost premium para mabilis mabenta, no? Wala pang 5 buwan, ang timbang ay 160 kilos na. Mas malaking kita natin. So para dito, kailangan BMEG Premium mula Super Biik hanggang pagbenta, straight tayo, BMEG Premium, para hindi lang mabilis ang paglaki, maganda ang taba at manipis ang karne, pag-aagawa niya ng mga biyahero natin. Okay? And of course, para tumaba, yung mga vitamins natin, pampatulong din yung ganang kumain, yung ating mga Multi-V, kung injection naman, yung ating Norovit. And of course, pag may sakit, huwag patagalin. Okay? Tandaan natin na pag ang biik nagtae yan, ng mga 3-5 araw, babagsak ng timbang niyan. So huwag patagalin. Unang sign pa lang na basa ang kanyang dumi, Alamycin LA na kaagad, no? 1 ml per 10 kilograms. Or kung powder naman, Amoxil V kaagad. Huwag patagalin. Mag-store kayo ng mga gamot sa inyong mga babuyan para huwag kayong maubusan. Alright? From JP Regala. Okay. Ang tanong ni JP ay, Doc, ano ba bang magandang gamitin na antibiotic? Uso talaga ngayon yung sakit, no? Sa bagong panganak na ina ng baboy. Kanina nasagot din natin to. So marami na ngayon ang nag-aalaga ng inahin. That's good news na bumabalik na ang ating industriya. Kasi marami nang nag-aalaga ng inahin uli. So JP, again, tandaan natin na pag nanganak ang inahin natin, bagsak ang katawan, pagod ang katawan, at prone yan sa sakit. At kadalasan yung kanyang bacteria from the mattress ay pupunta sa suso, kaya nagkakasakit ng mastitis. So, pagkapanganak, JP, Alamycin LA kaagad, 1 ml kada 10 kilograms, no? Kung malaking baboy na yan at more than 10 ml ang kanyang dosage, hatiin mo yan sa 2 site. Huwag biglain sa isang injection site. Ibigay mo yan pagkatapos manganak. Huwag mo nang, Dok, nanganganak pa, ibigyan mo na, madidisturbo ang kanyang panganak. So patapusin mo na manganak, inject ng Alamycin LA, na kung gusto mo na, Dok, ayaw ko na nag-i-injection yung ating powder naman na Amoxil V. Alright? From Marilen Lapasaran. Pag medyo bitin kayo sagot, kasi marami nagtatanong, i-follow up nyo lang para sagutin natin yan sa dulo kung may oras pa tayo. Right? From Marilen Lapasaran. Pwede bang purgahin ang inahin kahit nagbubuntis? Actually, hindi pwede. Kasi, lalo na pag hindi kayo regular nagpurga, tapos bago pa lang na nagbuntis, tapos marami siyang pinatay, kasi napaka-effective ng ating bulatigok eh. Di ba? Pag ininom yun, talagang maraming bulati na mamatay, nabigla siya, na-stress siya kasi maraming namatay na bulati doon sa kanyang katawan. Baka medyo buntis siya, baka lalo na yung unang trimester, yung unang buwan ng pagbubuntis, iwasan mo yan. Kaya ang schedule ng pagpupurga ng bulatigok, yung panginahin, no? Yung dark green natin, 20%, yun ay bago magbuntis, or kung buntis man, antayin mo munang mag2 linggo bago siya manganak.
doon mo sa purgahin. Kasi sa edad na yon, medyo stable na ang kanyang pagbubuntis, hindi na siya madaling ma-stress. So safe na siyang purgahin. Para hindi mo yan makalimutan, pwede yung tingnan sa ating BMEG Babayology, yung schedule ng deworming. Again, kung gusto nyo ng guide sa tamang deworming, i-type nyo lang ang inyong email address para mapadala namin yung babayology sa inyong mga email addresses. Alright? From Salve Gatin. Ako, ang bilis ng oras, no? Naka more than 30 minutes na tayo. And yet, marami pa daw nagtatanong. From Salve Gatin. Nananamlay po ang inahin kong buntis na baboy. Naku, sana hindi po yan ASF. Tingnan nyo po, no? At walang ganap kumain, ano po yan pwedeng gawin? Salve ngayon ay panahon ng ASF. Tingnan mo muna, teka, saan ba akong lugar? Sa lugar ko ba na to ay meron bang posibleng ASF na outbreak na maaring nadala ko sa aking mga babuyan? So, bantayan mo muna yung salve kasi baka naman ma-frustrate ka, gamutin natin, namatay din. Kasi wala talagang gamot doon sa ASF. Pero, kung tingin mo naman, Doc, parang hindi naman ASF, pero baka napagod lang, napuyat lang, or napuyat talaga, no? Parang tao, but hindi maganda ang kanyang kondisyon, check mo muna with pampagandang kumain, yung ating vitamins na Multi-V or Norovit. Depende kung ano yung choice mo ng powder or injection. Kasi pag binigyan mo talaga ng Multi-V or Norovit, talagang gagana ang kanilang kain. Tapos, tinan mo uli, ano bang mga simptomas? Susunod ba yung pneumonia? Malalaman mo pag inuubo yan kasi medyo mabagal ang hinga, salve. No? Tandaan natin, ang normal na breathing ng inahin ay 20 breathings per minute. So, pag medyo mabilis yan or mabagal yan, huwag mong antayin mag-ubo. Gamutin mo na kaagad ng ating Doxa-V kung powder ang gusto mo or yung ating Alamycin LA kung injection naman ang gusto natin. Alright? So, again, tandaan natin tayo ay nasa ating itanong mo kay Doc. Kasama nyo si Dr. Eugene Mende. Alamin natin yung tandaan natin no, sa dami-dami ng bumabalik ngayon sa pagpapakain ng mga inahin. That means, again, that's a good news. Marami nang bumabalik sa pag-alaga ng baboy. Tandaan natin na kapag ka dumalaga yan or hanggang 2 linggo bago mga anak, pakain natin ang ating Super Inahin 1, no? Masarap kasi ito ay mapampalasa, mabango, ang kanyang sako ay talagang solid para hindi madali magka-molds, pero ito ay may fertility enhancers para again, mas maraming biik, and of course, may body conditioners para hindi pumayat or tumaba ang mga baboy natin, pero mataas sa minerals para siguradong maghahanda sa paggagatas pag siya ay manganak na. Yan ang ating Super Inahin 1, ang ating BMEG Premium Gestating Feeds. Ayan. Tuloy-tuloy mo yan sa ating BMEG Premium Super Inahin 2. Ayan, syempre, ito yung, alam mo, kung meron man akong sabihin na pinaka-importante, itong edad na to. Kasi yung inahin na to, depende to kung gaano kaganda ang kanyang biik na ipapanganak, kung gaano mo tinipid o pinapakain ng tama ang inahin na bago manganak at nagpapasuso. At kung hindi mo tinipid gamit ng ating Super Inahin 2 or lactating feeds na premium, ang mga biik natin ay titimbang ng 8 kilograms pagkawalay at ang inahin natin ay mabilis maglandi kasi hindi mo kinuripot sa nutrients. Yan ang ating Super Inahin 2. Mas maraming gatas, mas matimbang ang mga biik pagkawalay at mabilis lumandi agad ang inyong mga inahin pagkawalay ng kanyang mga biik. Kaya huwag niyong tipirin. Super Inahin 2 ad libitum, hanggang gustong kumain, pakainin niyo, huwag niyong tipirin. Sulit yan sa inyong mga baboy. Ayan. Bago ito'y tumuloy, meron daw shoutout uli. May mga nagpapa-shoutout. Shoutout from Isabela, si Mercy Andres Bala. Hello po, Mercy. Sana po ma-invite nyo kami dyan sa inyo. Ngayon na meron ng bakuna sa ASF, lalo pa paglabas ng bakuna sa ASF, sana po ma-invite nyo kami dyan. Si Jennifer Hamin from Biliran. Oy, Jennifer, sana po ay nagkita tayo nung nasa Biliran kami. Punong-puno doon sa gym ng Biliran. And from Elmer Rakadag ng Camarines Sur. Medyo na-miss na rin namin ang Camarines Sur. Elmer, welcome sa ating itanong mo kay Doc. Pag meron kayong tanong, i-type nyo lang doon sa ating comment section para masagot natin. From Patricia Balbin. Tuloy natin yung tanungan natin. Okay? Ano po ang hustong edad na mapurga ang mga biik? No? Ano yung tamang edad ng pagpurga? Okay. Elmer, yung Patricia pala, yung bulate,
every 40 days yun, nangingitlog uli. Average ng mga bulate, no? Yung mga internal na bulate sa bituka, every 40 days. So, ang unang purga natin, Elmer, ay yung mga day 45 days. Okay? So, tandaan mo, Elmer, na nanganak lang yan, pinanganak yan, sumususo, winawalay ng day 35. Huwag mo nang purgahin doon kasi, importante, huwag mo nang magulo. So, pagkawalay, day 35, day 40 to 45, doon mo purgahin, Elmer. Gamit ng ating Bulatigok single dose. Single dose lang, Elmer, kasi pag yung concentrated, baka naman masyadong mabigla yung mga biik mo. So, single dose lang para sa mga bagong walay na biik at day 40 to day 45. Tapos, ulitin mo ulit yun at day 80 or day 85, tindahan mo lang yung ating BMEG Babayology, may guide doon sa pagpurga, yun yung next na purgahan. After that, benta mo na, yun lang, mga 2 purgahan lang, sapat na sa ating fatteners. Alright? Oh my goodness! Maraming salamat for joining us. 3,500 viewers ang kasama natin sa ating inaugural. Una pa lang to na itanong mo kay Dog, 3,500 ka agad. Totoo ba to? In fact, sa aking screen ay 3,700. Oh my goodness! Welcome po. Ito po ang itanong mo kay Doc. Kasama niyo po si Dr. Eugene Mende. Again, pag meron kayong tanong, i-type niyo lang sa ating comment section para masagot po namin. Huwag po kayong magtampo, 1 oras kalahati lang po tayo. At kung meron man kami hindi masagot, babalik ka naman yan ng ating mga community managers. Alright? Next na question from Popoy. 3,900 na. Parang dapat pala mag-greet ng mag-greet para mas dumadami. Welcome po ulit sa lahat. From Popoy, Popoy, anong gamot sa one-eye cold? Oy, ano ba yung one-eye cold? Nagluluha sa kabilang mata lang. Para tong, artista, para isang luha lang, Nora Honor, to isang luha lang muna. Isang mata lang nagluluha. Ito, Popoy, hindi to common na simptomas na isang sakit, pero Popoy, isang tingnan mo dito, lalo na kung ito ay grower, yung masyado ng yung gas, yung amoy, masyado na yung toxic gas, yung ammonia, yung methane doon sa babuyan mo ay hindi nakakalabas. So yung toxic gas na yun ay pumupunta sa mga mata kaya sa naluluha. At kadalasan ito po susundan to ng mga namumula ang mata at doon papasok yung sakit, yung pneumonia ang sunod niya, no? Kaya nagluluha sila. So ganito Popoy, tingnan mo kung nakakalabas ba yung toxic gases kasi galing yan sa mga dumi ng mga baboy natin o yung tae, galing yan sa kanilang mga hininga. So make sure Popoy na huwag masyadong masikip at kung masikip man, buksan mo ang mga kurtina para makalabas yung hangin at di siya toxic sa mga mata ng mga baboy natin. At para hindi magkasakit dahil mataas nga yung stress ng ammonia, make sure na meron kang multivitamins Popoy, yung multi-V natin. At kung magsimula na yung di ba? Ganyan yan. Yan ang mga epekto ng mataas na ammonia. Bigyan mo na kaagad ng Doxa-V or Doxylin Gold Premium para maiwasan ang diretsong pagkaubo ng inyong mga baboy. Alright? Oh my goodness, 4,100 na tayo. Totoo ba ito? Paano ba ito? Again, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung dyan sa Visayas, Mindanao, kayo ay nakikinig sa amin, maadjong adlaw ninyong tanan and welcome sa ato ang itanong mo kay Doc. Alright? I'm sure na marami nagpapa-shoutout uli. Again, from Isabela, si Mercy Andres Bala, si Jennifer Hamin from Biliran, at si Elmer Rakadag ng Camarines Sur. Elmar Rakadag ng Camarines Sur. Ayan. Welcome po sa inyo. Again, itanong mo kay Doc dito sa Alagang BMEG. Marami pang video dito. At yung sa ating YouTube page na Alagang BMEG, kung gusto nyong bumalik, mag-review sa paglaga ng baboy, marami tayong mga videos doon. Balikan nyo uli para meron kayong panibagong kaalaman o dagdag kaalaman sa pag-alaga ng baboy. Okay. From Victor Kapinig. Anong gamot sa biik na maraming kati-kati sa katawan? Kati-kati. Tingnan muna, no? Kung ito ay medyo, alam mo yung mga namumula na parang mga elevated spots, yung mga parang may mga bugon-bugon, no? So maaaring yan ay galing sa kagat ng lamok na nagiging mange mites, no? So pag ganyan talaga, pwede kang bumili ng mga pang mange mites, no? Yung mga injection ng Dectomax, no? Wala kaming ganyang mga gamot, pero make sure na pag nag-inject kayo ng mga ivermectin na generic name na ganyan, make sure lang na lahat ay gamutin ninyo. Kasi pag isa lang yung ginamot ninyo, tapos namatay lahat yung umalis yung kanyang mga mange mite, lilipat lang din sa kabila. So hindi nawawala yung mga kati-kati, kakalat lang, lilipat lang kung saan hindi nyo ginamot. So make sure na all or nothing. Lahat gamutin ninyo, i-inject nito,
para lahat sabay-sabay mawala. Okay? Importante yan para hindi apektado yung timbang kasi kamot ng kamot yung mga baboy. Hindi naman kumakamot. Talagang sinisira yung mga pens ninyo kasi sa kate. Alright? Now, tandaan ninyo, nasa tamang pundasyon ng pagpapakain ang ating super biik. So, para sa mga baboy natin na pagkapanganak ay sumususo, kailangang suportahan ninyo ng feeds para masanay silang kumain ng solid feeds. Kasi pag hindi yan kumakain ng solid feeds, pag hindi mo pinapakain ng super biik, kawawa yung nanay. Talagang papayat yung nanay kasi nauubos yung kanyang gatas. At pagka late mo siyang pinakain, mabibigla siya sa solid feeds kasi hindi nasanay eh. So kung kailan matanda na, tsaka palang kumain ng pre-starter feeds, late na para masanay siya. Para mga bata rin natin, di ba? Mas maagang nasanay ng solid feeds, mas maganda ang kanilang tubo. So, para mabilis maglandi yung nanay, hindi babagsak yung nanay, at yung mga biik natin ay masanay sa solid feeds na pre-starter, day 6 to day 35, pakainin ng super biik. Na? Ayan ang ating piglet booster feeds, masarap, matamis, kinukopya nito yung gatas ng nanay kaya hindi sila nanibago pag pinakain mo yan. At kapag pinakain mo yan ng super biik, make sure na nilagay mo sa maligamgam na tubig, no, para masanay. Ilagay mo sa dede, no, tapos yung mga biik na day 6, ilagay mo dun sa dede para matikman nila. O di kaya dun sa kanilang mga pakainan, konti-konti lang, no, may ilang gramos lang, ilagay mo sa mainit na tubig na konti, para matikman na yun, hahanapin nila yun. So dalawa na ang kailangan kinakain, yung gatas ng nanay, tsaka solid feeds. Hindi nabibigla, napapagod, or nauutas yung nanay sa sobrang daming dumidede sa kanya. Alright? Kumusta kayo dyan? Tayo ay nandito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama niyo uli si Dr. Eugene Mende. Again, kung meron kayong tanong, i-type niyo lang doon sa ating comment section. Tuloy-tuloy lang. Okay? At kung gusto niyo pa-shoutout, i-type niyo din. Okay? From Adonis Rabanes. Doc, ano ang mabisang gamot para sa 17 days old na biik? I'm thinking, Adonis, na ito ay mula pagkapanganak o mula pagkawalay, okay? So sabihin nyo lang kung ano ha. 17 days old na biik na may mga bukol sa mga paa o parang arthritis o rheuma, nahihirapang tumayo. Buti lang biik to, Adonis, kasi kaya pang habulin yung mga biik, no? So, Adonis, pag ganito, ito ay talagang arthritis, no? Ito ay infection na nagnanana doon sa kanilang mga joints. Kaya doon sa mga paayan o doon sa kanyang mga toes or knees, no? Kung sa English pa. So, dito Adonis, kailangan mong bigyan talaga ng antibiotic para mamatay yung Staphylococcus or Streptococcus na bacteria. At dito, very effective yung ating amoxicillin. Yung amoxil V natin. Kasi yung amoxil V natin talagang, yan ay talagang papatay ng staph and strep na bacteria. Effective yan. So, dito lang Adonis, wag kang late maggamot. Kasi kung talagang puro nana na yan, mahirapan na tayo magtanggal niyan. Pero at least, nahabol natin. So, habang medyo napipilay pa lang yan, or medyo maliit pa lang yung kanyang arthritis, gamutin mo na kaagad gamit tong ating Amoxil V. So, 7 to 14 days ang gamutan yan hanggang mawala or hanggang medyo dahan-dahang mawala yung kanyang meningitis. Now, pwede mo rin bigyan din ng pampawala ng kanyang inflammation, mamamaga, gamit yung mga tolfenamic acid, no, para tuluyan mo ring mawala yung pamamaga cause ng nana. Okay? Kung injection naman ang gusto mo, Adonis, ayaw mo ng powder, meron tayong Alamycin LA. 1 ml per 10 kilograms. Okay? Next ay from Jessa. Okay. Paano po malalaman kung buntis ang dumalagang baboy? Okay. Marami yan. Jessa, pinakamaganda dyan talaga. Pinaka-effective dyan. Gamit tayo ng mga equipment natin, yung ating pregnancy tester. Kasi talagang pag mata-mata lang, especially pag hindi ka experienced, medyo mahirap talagang tingnan. Yung iba dyan, talagang, alam mo naman, di ba, pag binread mo, usually mga day 35, kasi 21 days, malaman mo yan. Pag bumalik yan paglalandi, failure ka sa pagbibreed. Pero kung 21 days or 35 days naglandi uli, failure yan. Pero pag hindi naglandi, tuloy-tuloy lang yan. So malalaman mong buntis kasi kahit may barako or kahit mag-standing heat ka, sakyan mo sa likod, ayaw nila. So, tuloy-tuloy nagbubuntis yan. Tapos, mga day 72, makikita mo sa kanyang cut ng kanyang tiyan, no? Makikita mo talagang malalaman mo pag buntis o hindi. Pero kung gusto mo talaga ng doc, gusto ko, sigurista ako mas earlier ko pa malaman, pregnancy tester ang kailangan natin dyan, Jessa. Right? Now, reminder lang natin, no? Doon sa ating pag-alaga ng baboy, napaka-importante yung ating, again, breeder feeds.
Super Inahin 1 at Super Inahin 2. Okay, importante to kasi nakahanap na ba kayo ng bibilihing inahin? Mahal ang baboy, 165 per kilo. 'Di ba? Ang puhunan nyo lang yan, mga siguro mga 120 lang. Tapos kita nyo, 'di ba? 55, 60 kilos kada baboy. Ang yaman-yaman nyo. So make sure na tamang simula ninyo, maghanap na kayo ng mga 4 months old, 5 months old na fattener dyan. Pagdating ng 6 months, breeders na yan, pakainin mo ng Super Inahin 1 para hindi mataba masyado. Ang body score niyan, pag mataba, mga 2 kilos lang ipakain nyo. Pag medyo tama naman, 2.5. Okay? Pag mataba pala, 2 kilos. Pag medyo payat naman, mga 2.5 to 3 kilos. So, tansyahin nyo lang. No? Importante, huwag masyadong lalaki or papayat yung mga baboy natin by the time na siya ay maglalandi na. That's around mga 7 months to 8 months at the weight of 130 kilos. Pag ganyan na, ready na yan. And then, buntis yan ng 3 months. Pagdating ng mga 91 or 112 days, 110 days, pwede mo nang ilipat to Super Inahin 2 para maraming gatas, handa, 30% more milk. Pag nagpapasuso na yan, malaking mga biik. Yan ang ating Super Inahin 1, Premium Gestating Feeds, at Super Inahin 2, Premium Lactating Feeds. Alright. Shout out, panibago nagpapa-shout out. From Palawan, ako po. Sana po magpa-festahan naman tayo dyan sa Palawan. From Andro Conde. From Palawan, from Camarines. So maraming taga Camarines dito. I'm sure talagang nag-i-invite si Sir Ding Casasola ng kanya mga magbababoy from Camarines Sur, si Noel Hiponia, and from Davao, si Jessa. Oy, shoutout 6 na pala. Si Lester Soliman de la Cruz from Camarines Sur. Si Michael Beltran from Sorsogon. Marami po tayong mga taga Bicol dito. And from Batangas, si Sabina Alday. Hello po. Welcome, ako po si Dr. Eugene Mende at kayo ay nandito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Ito yung ating Valentine's Day edition. Musta ang inyong Valentine's Day dyan? May date ba kayo mamaya? So, bago kayo mag-date mamaya, dito muna tayo sa ating Itanong Mo Kay Doc. From Andro Conde, ang tanong naman ni Andro ay, anong dapat na gawin sa namamagang mga dede ng inahin o mastitis, mahina ang gatas? Okay, dito muna, kasi namamaga na, no, Andro, no, so, kailangan i-manage mo yung pamamaga. So, kadalasan ginagawa ng tatay ko dito sa probinsya namin, kumukuha siya ng bote, tapos may maligamgam na tubig, tapos inano niya, no, pinaparolyo niya doon sa namamaga para yung inflammation ay babagsak, no? So, ikat mo muna yung inflation at yung pamamaga, masakit yan no? Yung pain, no? So, para matago mo yung pain at pamamaga, mag-inject ka muna ng ating mga anti-inflammatory, yung mga tolfenamic acid, tolfenadine. Ang kategory niyan ay yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Hanapin mo yan sa tindahan, Andrew, no? Now, meron tayong Para-V, yung ating paracetamol para hindi masakit masaktan yung mga baboy natin. Powder yon, isang sachet sa isang galong tubig. Anyan, pag nawala na yung pamamaga or medyo magana na yung kain ng mga baboy natin, make sure na yung bacteria na nagkukos ng pamamaga ay gamutin natin. So, kasabay ng Para-V powder, bigyan natin ng amoxicillin, yung Amoxil V natin. Isang sachet sa isang galong tubig. So, sabay yun. Amoxil V, Para-V, tapos isabay mo din yung ating multivitamins kasi pag maraming calcium, tumutulong yun pa mag-produce ng more milk. So kahit namamaga yan, at least may tuloy-tuloy yung production ng milk. So 3 sachet sa isang galong tubig, ipainom mo hanggang sa dahan-dahang mawala yung pamamaga ng mga baboy, ng mga suso ng baboy natin. Kung gusto mo naman ng injectable, again, meron tayong Alamycin LA. Ayan. Quiz time. Tingnan natin kung sino nang kasagot doon sa ating quiz na ano ba ang pinapakain o kailan ba pinapakain ang ating Super Biik Booster Feeds? Ang tamang sagot ay letter C, 5 days. Sino ba nakatama ng sagot? Okay, shout out, magyabang kayo. Tama ako, Doc. Letter C, 5 days. Naku, di ko mababasa dito. Marami daw. So, wag nating tingnan. Ang dahil pala nagtatanong dito. Hindi pa po namin makakapture yan kasi marami pa sigurong nauna. But, congratulations. Baka next time, magbigay na kami ng prize. But for now, payabangan na muna tayo kung sino talagang tama ang sagot. Props na lang sa inyo. Okay. Next na question ay from Marvin Casio. Hi Marvin, taga saan ka ba Marvin? Paano maiwasan ang scouring o pagtatay ng mga alagang biik? Okay. Bago yung mga gamot-gamot, kailangan muna tayo doon sa mga basic na foundation para maiwasan ang scouring. Number 1,
i-manage mo yung lamig. So, wag lamigin yung mga biik, no? So, lalo na yung mga sumususo, make sure na yung mga bagong panganak, make sure na may brooder pens, yung mga init, kailangan mo kuha yung tamang 32 degrees centigrade na init, okay? Make sure na hindi basa, no? Kasi pag basa, maraming bakterya, maraming E. coli pupunta doon. So, laging tuyo, okay? And then make sure na tama yung gatas. Baka naman wala yung gatas ng nanay or pangit yung gatas ng nanay, kaya nagtatae. Next, baka naman yung pinapakain natin ay mali, di ba? So make sure na tamang pakain. Ano bang edad niyan? Yan ba ay booster feeds? Super biik. Yan ba ay day 36 to day 50 or 60? Premium pre-starter feeds. Kasi baka naman ang pinapakain mo ay starter na. Pre-starter pang kanyang timbang. Hindi pa kayang tunawin yung starter niyan. So, tingnan mo yung kanyang kinakain. Ano pa bang common na mag-cause ng pagtatae? Maraming mga bakterya. Hindi mo disinfect yung kulungan bago manganak. Tandaan natin na bago manganak, i-disinfect muna natin gamit yung ating Protect Plus Gold o yung Protect Plus para hindi nag-aantay yung bakterya pag panganak ng biik. Kasi pag madaming bakterya niyan, nag-aabang lang yan. Pag panganak ng biik, papasok ka agad yan sa biik yan. Lugi kayo, nagtatai na kagad, naunahan na kayo. Now, kung nagtae man yan, make sure na bigyan ka agad. Sa unang simptomas pa lang ng medyo basa ang dumi, bigyan ka agad ng kombinasyon ng, kung injection ang gusto nyo, yung injectable natin ay kabilang liig, Alamycin LA, no? Kung yan ay mga biik, mga 0.5 ml lang, kung yan ang mga, again, ang dose niyan ay 1 ml per 10 kilograms. Kabilang liig naman yung ating multivitamins para again, at saka doon sa tubig nila, painumin mo ng Elec-V. Kung powder naman ang gusto natin, of course, yung ating pang-scouring ay Amoxil-V, tapos isabay mo yung isang sachet na yon, ang Elec-V, again, para hindi manghina ang mga biik sa dehydration. Sabay-sabay mo siyang ipainom, no? And then, bigyan mo na rin ng multivitamins para maganang kumain yung mga biik natin na nagtatae. Again, kapag gumaling kinabukasan, huwag mong tigilan ng pagpapainom. Kasi ang antibiotics ay hanggang 14 days. Okay, parang tao lang din yan. No, yung tamang prudent use of antibiotics, kailangan tuloy-tuloy kahit wala ng pagtatae. Kailangan talagang straight mo yan 14 days ng tuloy-tuloy na pag-inom para sure kayo na patay yung mikrobyo na nagkukos doon sa kanyang bituka ng pagtatae. Naku, ang dami kong kilala. Si Sofing ay nandito, si Russell Grace ay nandito, si Connie Vidalio ay nakikinig. Mga friends natin yan, no? Tuloy-tuloy lang daw tayo kasi marami daw. Dito lang daw muna. Basahin lang daw natin yung mga sikat na nandito. Kilala natin. Si Renan Halagat. Shout out po, Doc, from Misamis Oriental. From Annalina Lupano, marami po yung tanong, hindi pa po namin na-capture. Orlando Nispero Siraldino, marami tayong kasama dito. Pangga Suping, maraming salamat for watching us. Zinette Yap, Michael Beltran, Orlando Nisperos, ayan, hindi na po nagro-roll sa dami. So far, nasa 4,000 tayo, tuloy tayo kay Beth Recamara. Nasa mag-alas 3 na tayo, so sa mga hindi pa nakahabol, type nyo lang yung mga questions ninyo sa comment section. Meron tayong remaining 30 minutes, habol pa natin yan. Anong cause ng batik-batik o black dots sa bato ng baboy or kidney ng baboy? Naku, Beth, pag ikaw ay nag-necropsy, okay, kagadas necropsy, namatay na yung baboy natin, at nakita mo nag-dot, yan ay malaking chance, no? Of course, nagda-diagnose lang tayo dito, malaking chance na yan ay tinamaan ng hog cholera. Kasi talagang spotted kidneys ay isa sa mga simptomas or gross lesions doon sa kidney ng mga baboy natin. So, make sure, Beth, na kayo ay nagbabakuna ng hog cholera para maiwasan ng hog cholera. Pakalat-kalat yan sa buong Pilipinas. So, isama ninyo ang vaccination sa hog cholera. Yan ay ang programa ng pagbabakuna ay nasa BMEG Babayology natin. So kung gusto nyo sundan ang programa ng pagbabakuna ng hog cholera mula biik hanggang dumalaga, hanggang buntis at mga inahing baboy, humingi lang kayo ng kopya ng ating BMEG Babayology. I-type nyo lang sa comment section ang inyong mga email addresses para mapadala namin ng aming mga community managers ang inyong BMEG Babayology copies. Sundan nyo lang yon kung kailan magbabakuna ng ating hog cholera. Tuloy-tuloy lang tayo. From Annalina Lupano, Doc, bakit yung, basahin ko lang muna to habang di pa ready, no? Bakit yung gawin naming inahin, naka-4 na naglalandi, pero ayaw pa rin. AI po ang gamit namin. Ako, make sure muna, Annalina, yung AI ninyo ay tama. Baka naman, dapat i-confirm ninyo na almost 90% or more ay
talagang buhay yung similya at yung papasok noon, talagang yung breeding man ninyo ay marunong. At kung sakali, Dok, tama lahat magaling yung breeding man ko tapos yung inahin ko, talagang alam ko maganda yung breed niya. Make sure, talagang 4 na beses na lugi ka na doon, magpalit ka na talaga ng baboy, no? It's better to invest on a right breed kaysa sa mali-mali or hindi talaga pang inahin yung baboy ninyo. So tamang breed talaga, tamang selection ang ating gawin sa ating mga baboy. From Nancy Diolola, okay? Bakit po parang may bukol sa puso ng mga biik ko? Ako lang po kasi ang nagkakastraight sa kanila. Okay, kung pusod yon, baka nga talagang unang-una dyan, Nancy, no? One, na-infect yung pagka-straight mo, sa itlog yon. So, dapat dun lalabas kung dahil yun sa castration. Pero kung sa pusod yon, that means yung pagputol ng pusod natin, maaaring nag-infect. At dahil na-infect, hindi nagsarado yung pusod, kaya lumalabas yung mga intestines o yung mga bituka doon sa umbilical ring or doon sa pusod, kaya lumabas. So, ano bang tingnan natin dito muna, Nancy? Number 1, baka inbreeding ka na, Nancy. No? So, tingnan mo yung genetics natin. So, kailangan yung mga baboy natin, palitan na natin yung barako. Baka naman yung barako na yan ay isang ginagamit yung barako doon sa kanyang nanay o doon sa kanyang lola. No? So, parang inbreeding na yan, talagang lalabas yung mga ganitong hernia doon sa pusod o doon sa itlog. No? So, 1. Tapos, tingnan mo naman na, Nancy, yung paano ka nagputol ng pusod? So baka naman masyadong madugo, tapos nung masyadong madugo ay hindi ka naglagay ng iodine, no? Hindi mo dinisinfect. So talagang mai-infect yung pusod. And last, kailangan pagputol mo ng pusod o pagputol mo ng itlog, kailangan magbigay ka ng Alamycin LA pagkatapos para kung ano man yung bacteria ang papasok doon sa dugo o doon sa pusod ay mabablock or mapapatay nung Alamycin LA na binigay mo doon sa mga baboy para hindi tuloy-tuloy na mag-infect yung bacteria na cause ng ating umbilical hernia. Yan yung mga suspect natin dyan, Nancy. Alright. And again, sa mga bago dito, importante yung tamang foundation feeds. Alam niyo ba mga kabimeg na ang timbang ng baboy natin pagkawalay ay dapat at 30 days ay 8 kilos. Kung yan ay 9 kilos, minimum kasing 8 kilos, yung baboy mo, dahil sa 1 kilogram na lamang doon sa pagwawalay, yan ay magbibigay forecast natin ng dagdag na 5 kilos na lamang pagbenta. So, dapat tama ang timbang pagkawalay. Ano bang dahilan tamang timbang? Tamang booster feeds. Super biik feeds, tamang pagkain nun. Tapos, after ng tamang pre-starter feeds, dapat dinagtae para hindi nakuha mo yung tamang timbang. And then after that, tuloy-tuloy mo lang din sa tamang BMEG Premium Starter Feeds from day 51 to day 60 or pangatlong buwan para tuloy-tuloy magandang timbang ng tamang simula, dire-diretso hanggang pagbenta, tama at malaki ang kita. Right? From Ron, ano po ang mga dapat gawin kung mahigit or almost 2 months nang inahin galing walay sa kanyang biik ay hindi pa naglalandi? Nako, talo ka dito, Ron. Bili mo 2 months na, araw-araw kumakain ng lactating feeds, yung super inahinto natin. So, para ka nag-alaga ng border, di ba? Kain ng kain, di naman nagbubuntis. So, unang-unang mo na, Ron, 1, namayat ba yung baboy mo? Kasi pag namayat yan, Ron, talagang di maglalandi ka agad yan. Magbabawi muna ng timbang yan. Kaya sinasabi natin, huwag mong tipirin habang nagpapasuso. Kasi baka naman tinipid mo, kaya bumagsak yung timbang, ayaw maglandi. So, dapat ad libitum, Ron, ang pagpapakain nyo ng super inahinto. Tapos dapat dito, Ron, dahil, Dok, lesson learned ko yan. Pero ngayon, payat na, Dok, ayaw na maglandi. Anong gagawin ko? So, dito, habulin mo, Ron, ad libitum ng super inahinto, tapos bigyan mo ng mga vitamins, no? Yung ating Norovit 10 ml. Tuloy-tuloy mo, every other day, mag-inject ka doon, no? At least 3 times, no? 5 times. No, para talagang yung hormones niya ay lumabas. Kasi mag-overdose ka ron ng vitamins A, D, E doon sa Norovit, nakakatulong yun para lumabas yung hormones. Tapos Ron, make sure na meron kang exposure sa barako. Kasi baka ayaw naman maglandi wala kang, hindi mo tinulungan Alam mo naman sa mga babae, di ba, Valentine's Day. Alam ng mga babae yan, para
Para maglandi, ulang lalaki, di ba? So, expose mo sa barako, papasukan mo ng barako, tuwing umaga, di ba? Tapos sakyan mo sa likod para maglandi. Proactive, no? Huwag kang mag-antay. Kasi, again, lugi ka na nga, di ba? So, sakyan mo sa likod para maglandi. Kung wala ka namang barako, manghiram ka sa kapitbahay, no? Pumunta ka, meron kang basahan, tapos ilublob mo yan doon sa mga similyang nahulog ng barako na kapitbahay mo, tapos ipaamoy-amoy mo doon sa inahin mo na ayaw maglandi, tapos sakyan mo sa likod. Na pag ginawa mo lahat ron, tama na yung pagkain, nag-vitamins ka na, tapos nagbigay ka na ng exposure sa barako, ayaw pa rin maglandi, time to replace. Talagang hindi pang inahin yan. Talo ka na dyan ron, mag-invest ka lang, mahal ngayon ang bilihan ng mga kalsaw. Ibenta mo lang yan ron, tapos bumili ka ng panibagong dumalaga. Invest on a new one. Laro ba yun ron? Good luck. From Carl Louie, ilang beses ba magbigay ng iron? Sana po Iron Vet ang brand ninyo. Hanggang maibenta ang mga alagang baboy. Sa iron naman, napakritikal lang dito, Carl, yung 3 days. Kasi yung iron ay hindi nakukuha ng mga biik sa gatas. So kahit suso ng suso, pag hindi na nakukuha yung iron, yung iron ron, yun yung foundation ng dugo ng baboy. Kaya pag maraming hemoglobin na made of iron, yun yung tumutulong para mabilis lumaki. Kaya nga, pag wala kang binibigay na iron vet, nababansot yung mga biik mo. So, from day 3, bigyan mo ng iron, tapos pwede ka mag-repeat ng day 14 ng iron vet. Tigwa 1 ml lang to ron, no? Tapos 2 beses lang, okay na yon. Kasi, kapag ka BMEG Premium Feeds na pinapakain ninyo, after that, kaya na niyang makuha yun sa feeds, no? And then, make sure lang na yung mga inahin din natin bago mga anak, bigyan din natin ng 2.5 ml ng iron vet para bago pa lang siya, nasa binubuntis pa lang siya, hindi na siya kulang sa iron, no? Kaya sundan nyo lang yan gamit ng ating babayology, nandun lahat yung schedule ng pag-i-inject ng iron. Okay? So again, kanina doon tayo sa foundation feeds, tandaan, nasa tamang simula, kailangan finish it well, di ba? Sayang naman, lalo na ngayon na, again, 265 ang bilihan ngayon, mayayaman kayo ngayon, sana wag lang kayo tamaan din ng ASF, goodbye security, pero para tuloy-tuloy yung timbang, from day 90 to 120, pakainin natin ng ating grower premium, no? BMEG Premium Grower Feeds. And then from day 121 hanggang pagpalengke, bilihan natin. Paabutin mo ng mga 90 kilos yun, no? Huwag mong sayangin ng, Dok, mga 5 months na, benta ko na, wag. Extend mo pa ng konti kasi mahal ngayon eh. No? So mga 90 kilos, benta mo na, at para ma-achieve mo yung timbang na 96 kilos, alam mo ba doon sa ating mga trials sa BMEG Premium Feeds, pag tuloy-tuloy mo yung pinakain mula super biik hanggang finisher, wala pang 150 days, 142 days, 92 to 96 kilos ang performance yan. So talagang tuloy-tuloy lang tayo sa ating BMEG Premium para tuloy-tuloy yung kita natin. Alright? O bumalik ulit tayo sa 4.2. Ano ba to? 4,200. My goodness. Hindi kayo bumibitaw. Maraming salamat po. Kasama nyo ako, Dr. Eugene Mendez, sa ating Itanong Mo kay Doc. Shout out tayo. Ano ba ma'am? Shout out tayo. Ay, nawala yung shout out, no? So, Annabel Nalupano, Renan Halagat. Marami kayong tanong, di ko pa mababasa. John Edward Banosa, may mga tanong kayo dito. Again, maraming salamat for joining us. Di ko pa mababasa or mag-sample ako. From Dance Amora, Doc, good afternoon. Almost 1 year na inahin naming baboy. Hindi pa naglandi. Ano bang gawin namin? Ay, kakasagot lang namin. Same kayo ng question, Renz, sa tanong na yan. From John Edward Binosa, pwede po bang pabakunahan ang inahin sa una pa lang na paglalandi? Again, John Edward, i-type mo ang email address mo. Bigyan namin kayo ng BMEG Babayology para masundan nyo ang schedule ng vaccination mula paghahanda pa lang, dumalaga, ano bang mga vaccination program natin sa backyard, yung ating parvovirus, leptospirosis erysipelas, o yung PLE natin, yung mycoplasma natin, yung hog cholera natin, sundan mo yun dyan para masundan mo. Kasi kapag ka bago pa lang maglandi, dapat meron na tayong at least 2 vaccinations for parvovirus. Sundan natin yun para may guide kayo. Alright? Ready na yung ating next na question? From Lorna Mendoza, ang baboy po ay may lumalabas na white liquid. Pwede po ba kaya yung magbuntis? Lorna,
tanong ko, kailan ba lumalabas yung white liquid? Kasi, Lorna, aring normal lang yon. Kasi kapag ka nagpabulog ka o nag-breed ka ng mga inahin mong baboy, magaling talaga ang Diyos marunong siya Kasi pagpasok ng barako doon sa kanyang similya, meron siyang pang-lock para hindi lumabas, para hindi mag-backflow yung kanyang similya. So nilalagyan niya ng seminal fluid yan na malapot para hindi lumabas. Ang galing ng Panginoon, no? Talino talaga. So, mga ilang araw, lalabas yon ng kusa. Pag alam niyang na-implant na yung similya, maaring lumabas yon at maaring yon ang nakikita mo, yung yung seminal fluid na yon. So, normal lang yon. Usually, puti lang yon. Pero pag ang nakikita mong lumabas, Lorna, ay mabaho, kulay brown, may amoy, at especially kung yan ay yan na ay mga mahigit 3 linggo o 1 buwan na mula nung binread, malakas ang suspetsa natin, yan ay medyo naagasan or nag-failure to implant or failure to breed. So, maaaring doon yun. So, tingnan natin, ano ba, no? Follow through mo ako kung ano ba, anong araw ba nakikita yon at ano yung kulay, anong amoy nung lumabas na yun, Lorna, no? Para mas mag-guide natin ng maayos. Okay? From Jadeson Amaw, pwede bang bigyan ng vitamins ang inahin na baboy na buntis? Yes! Pwede. Pero para safe, powder lang muna, especially kung first trimester, yung unang buwan. Kasi Jade, talagang yung unang buwan, sensitive yun Parang tao lang din, yung first weeks, very critical yun. So, pagka in-inject mo, lalo pa pag mapurol yung injection mo or infected, madumi, baka ma-infect yung binubuntis. Ayaw natin nun. So, kung gusto mo medyo sensitive, first month pa lang, or first weeks, powder lang muna. Yung ating multi-V powder, sabay mo na yung Elec-V, no? Isabay mo, para iniinom lang yun So, ang importante kasi sa buntis na baboy, talagang nandun yung ganang kumain, kahit buntis, di ba? Tsaka yung mga pampa-immune booster sa buntis, kailangan nila yon, right? From Gemma Malaluan. Ano po bang gagawin kapag malambot yung dumi? Ayan, Gemma, kung nasundan mo yung mga discussion natin, marami na tayong discussion kung anong pang-iwas sa scouring or iwas sa diarrhea. At kapag nakikita mo ng malambot na, huwag mong antayin na talagang sumobrang matubig na yan, no? Sa sign na lumambot, painumin ka agad ng kombinasyon ng Amoxil V ng Animal Healthcare, San Miguel Animal Healthcare, at yung Elec-V, sabay mo yung ipainom. Same flavor yun, di maglalaban ang lasa nun. No, either strawberry yun or vanilla, matamis yun, gusto-gusto ng mga baboy yun, ipainom mo para, and then kapag kinabukasan, Dok, tumigas na, pwede na bang itigil? Hindi, Gemma. Tuloy mo 7 days. Pag di pa na wala, 14 days. Kasi kailangan, meron tayong timeline sa gamutan. Kailangan wag mo lang bugbugin, patayin mo talaga. No? Kaya ituloy-tuloy mo sa 7 days na gamutan. Okay? At yan, mga kabimeg, sa mga nagsisimula pa lamang, again, Excellent Nutrition, breed, no, yung kombinasyon ng landrace at durok, landrace, large white at durok, and then management, yung tamang pag-aalaga, kaya ganyan sinasabi natin, and then yung Excellent Nutrition, gamitin natin yung premium. Ngayon ang panahon na dapat premium ang feeding natin kasi nga, hinahabol natin yung mataas na presyo ng baboy. Ngayon lang to pinakamataas, 265. Pinakamababa na dito sa Luzon nga, 250. Ewan ko, sa backyard siguro 240 to 30. Even dyan sa Mindanao, besides Mindanao, huwag kayong pumayag na mura ang presyo nyo dyan. Kasi pag mura ang presyo nyo dyan, yung mga taga-Luzon na biyahero pupunta dyan, magdadala sila ng ASF. Kaya taasan nyo kasi lugi kayo. Wala nang baboy ngayon, pinag-agawa ng baboy ngayon, so huwag kayo magpalugi. Alam nyo na, dalawa lang ang tao, no? Yung isang nagpapaloko, kaya may manloloko, no? So, huwag yung kayong pumayag na ano ba yan? Talunin kayo sa presyo para wag pumunta ang mga biyahero dyan. And of course, tamang gamutan, especially for ASF, yung ating Protect Plus Gold or Protect Plus. Yan. From Francis Erlandez, okay? Paano po kapag na-sunburn? Ang ganda naman to, napaka-simple na problema, sunburn lang, no? So, wag mong painitan, Francis, no? Namumula po kasi ang balat ng baboy. Check mo muna kung sunburn ba talaga yan. Baka naman infection yan. Ringworm pala yan. Akala mo sunburn lang. O di ba? O di kaya yan ay caused ng
Yung erysipelas kasi sa mga inahin, maaaring akala mo sunburn. So, kung tingin mo yung sunburn niya ay merong marking sa line, sa paligid, hindi yan sunburn, yan ay infection ng erysipelas or ringworm, fungal infection. So, gamutin natin. So, kung yan ay medyo may mga dots-dots ng konti, may mga pula-pula ng konti na medyo bumukol ng konti, hindi yan sunburn, yan ay maaaring erysipelas. So, again, yung programa ng vaccination sa erysipelas ay nandyan sa ating babayology, okay? Now, kung sunburn lang talaga, Dok, sunburn lang talaga, ayaw makinig sa amin, huwag mong palabasin. Ayaw ng mga baboy ang nasa init. Tandaan mo, makapalag lang taba, ayaw na ng init. At pag nainitan sila, more than the sunburn, ayaw nilang kumain, walang ganang kumain, hinihingal sila, no? Kaya magiging ubo pa yan or pneumonia. So, iwas sunburn para mabilis lumaki yung mga baboy natin. From Jomar Aguirre, naku, mas dumadami pa tayo, 4,300. Hindi kayo bibitaw, kayo po ay kasama namin dito sa Itanong Mo kay Doc. Kahit na tayo ay papasok na sa ating huling 15 minutes. Ayan, huwag kayong bumitaw, huwag kayong ma-disappoint pag hindi pa natanong yung question ninyo. Sasagutin namin yan offline kasama yung ating mga community managers. From Jomar Aguirre, ano po dapat ang gawin sa biik na 10 days na may pneumonia? Again, pneumonia yan. Or kahit walang ubo pero malalim ang hinga, pneumonia yan. So tandaan natin, ang normal na hinga ng baboy ay 20 breaths per minute. So pag naging 25 yan, mabilis yan, pneumonia yan. Or pag 10 lang yan sa isang minuto, pneumonia din yan. So kailangan sensitive sa mga baboy natin kasi pneumonia treatment is all about timing. The right timing na nagsisimula pa lamang, madaling mong magamot yan. Gamit ng ating Doxa-V or Doxylin Gold Premium or kung injection ang gusto ninyo, yan ang ating Alamycin LA. Pero kung talagang dumugo na ang kanyang lungs, no? Parang ang puso niya ay sinugatan nyo na. Kasi late nyong ginamot, mahirap natin magamot yan. Hindi automatic gagaling yan. So, tuloy-tuloy lang natin gamutin, 14 days, maaaring 21 days lang. Kasi pag hindi mo ginamot yan, ang epekto niyan ay yung timbang niya tatamaan. So, ang epekto ng pneumonia ay babagsak ang kanyang timbang. So, gamutin mo lang yung kanyang cause, bacteria na kukos niyan, gamit ng ating Doxa-V or Doxylin Gold Premium, or di kaya yung ating injection na Alamycin LA, para ma-contain mo yung bacteria sa kanyang baga. Okay? Tuloy-tuloy lang na gamutan. From Carl Louie, yung mga fattening ko, ang hinang kumain. Nagpupurga naman ako at nagbavitamins pa. Bakit po kaya ganon? Okay. Fattening na ito, so grower finisher. Ito ngayon, granting to, Carl, na nag-vitamins ka na ng ating multivitamins na multi-V, ha? Itong gawin mo, Carl. One, tingnan mo yung feeds. Naka-premium ka ba? Kasi kung hindi yan premium. Yung premium kasi natin marami yung pampatamis, pampalasa eh. Check mo muna kung make sure na you transition to kung grower yan, that means from day 91 to day 120 or 81 to 120, yan ay grower feeds. Basain mo ng konti. Try mo to, Carl. Basain mo ng konti. Tapos, sabay ng pagbasa, so wet feeding ka. Kasi pag wet feeding, lumalabas yung aroma ng feeds. At lumalabas din yung nilalagay natin na pampasarap dun sa feeds. Tapos, baka naman din, ang init-init ng kulungan mo, Carl. Sino ba naman ang gustong kumain pag mainit? So, buksan mo ang mga bintana, papasukin mo yung hangin, yung mga sako sa paligid, papasukin mo. Tapos, basain mo yung mga baboy pag naiinitan kasi walang ganang kumain yung mga yan. Okay? Tapos, kadalasan nito, Carl, tinatago ng infection yung gana ng kumain. Milagnat ba yan, Carl? Pag milagnat yan, ayaw talang kumain yan. Pag milagnat yan, Carl, gamutin mo muna gamit yung ating Para-V or paracetamol powder. And then, baka sa ilalim ng walang ganang kumain na yan, may pneumonia yan. Ang tawag na subclinical pneumonia or subclinical ileitis, kasi grower na yan eh. Lumalaban, kayang lumaban yan, akala mo wala, pero meron, di ba? Sabi nga dun sa pelikula ni Vilma Santos. So, unahan mo na, gamutin mo ng gamot, ilinisin mo yung mga nakatagong bakterya, so gamit mo, hanapin mo sa tindahan ng BMEG, Carl, yung Doxylin Gold Premium. Kasi yung Doxylin Gold Premium, yung Thiamulin nun, mainam yun sa ileitis, na maaaring nagpapawalang ganang kumain sa kanya, or pneumonia, yung Thiamulin nun, mainam sa pneumonia, na nagpapawalang gana din sa kanya. So, Doxylin Gold Premium, tuloy-tuloy mo lang yan, 14 days o 21 na gamutan sa mga grower na walang ganang kumain. Klaro ba yun, Carl? Tapos, balikan mo ako pag nag-improve, Carl, ha?
Again, pumunta ka lang doon sa ating, type mo lang, Doc, hindi pa rin nawala. Tapos picturean mo rin, Carl. Baka naman pag na-picturean pala makikita namin, medyo may problema to, Carl. Okay? So, again, thank you kay Edward Valiente for watching. Johnny Porras, Sir Johnny, kumusta po kayo? Si Johnny, dating kasama natin, na partner pa rin ngayon sa distribution group natin. Maraming mga tatanong from Jo Marie Gandentalaw Indab, Doc Eugene, kailan, baka naman po sana yung layer feeds naman na merong crumble na yon. Kasi may, ano ba to? Kasi mas mabenta kumpara sa layer mask. O, Jo Marie, abangan nyo, dito ulit, meron tayong mga feature ulit for layers, puntahan natin yan. From Lorna Mendoza, Happy Valentine's po, Doc. Pag ang baboy po may lumalabas na white, again, nasagot natin to. Watching from Tacurong City, Anali Nalupano, shout out from Misamis Oriental, Ronan Halagat. Ayan, may question na raw tayo. Again, today is Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Orlando Nispero Siraldiso. For, alam mo, ang mahal natin ang ating pangkabuhayan, ang ating kabuhayan. Kaya't narapat lang na ang ating, itanong mo kay Doc, ay ginawa natin ngayong Valentine's Day. Natandaan ninyo mga kabimeg na ang pundasyon ng success sa pagbababoy ay nasa tamang pagpapakain. So let us know kung ano mga tanong ninyo sa pagpapakain, okay? Especially ngayon, alam nyo, sana masubukan nyo yung ating, maglo-launch kami in March ng ating bagong enhanced BMEG Premium Feeds. Mas pinasarap, okay? At ang performance niya talaga, makikita mo, mas tinaasan yung amino acids. Mas pinili natin yung mas magandang proteins sa kaniyang fish meal. Ang ating probiotics, antibiotics, talagang make sure natin na zero scouring na tayo mula super biik, pre-starter, starter, zero scouring, hanggang grower finisher kasi pinipili natin yung materials natin madaling tunawin. Kaya sa mga trials natin, talagang talo na natin yung mga ginagamit nyo yan. Hindi lamang sa performance, kundi sa nipis ng taba, sa ganda ng karne, kundi sa amoy. Tutti fruity flavor, milky flavor na. Napansin na ba mga kabimeg? Napansin na ba? Punta kayo sa tindahan ng BMEG ngayon. Tingnan mo yung ating BMEG Foundation Feeds. Magatas na amoy at yung ating namang mga starter, grower, finisher, tutti fruity flavor. Lalo na ngayong March at maglalabas na kami ng bagong sako. Abangan nyo yan. Kaya nagla-launch kami ngayon kasi exciting na kami na pagka may gamot na sa ASF, maglalabas na, makukommercialize na yung bakuna, maganda ang presyo ng baboy. Kailangan kayo, kung kayo ay new generation nag-alaga ng baboy, tingnan mo ang panibigating panimula. Kailangan alam natin yung tamang papapakain. Day 5 to 35, booster feeds, super biik. Day 36 to 50, pre-starter feeds, transition feeding po. Kasi pag nagkamali tayo, sa scouring talaga ang mga biik natin. Kasi ikaw ba naman, binago mo kaagad ng pagkain, ang bituka mo ay baby pa lang, di ba? Talagang magbabasa ang dumi niyan. And from 51 to 80, or from dun sa ating bagong adjustment sa feeding guide, mas madali. Sa unang buwan, super biik, hanggang pagwawalay, 36. Pangalawang buwan, day 36 to day 60, pre-starter. Pangatlong buwan, starter feeds. Kaya pag sabihin man ng bihayro nyo, dumating yung baboy ko, 2 buwan yan, pre-starter yan. Yung baboy mo, binili mo pa iwi, pangatlong buwan na siya, starter yan. Ganyan na kadali ang panibagong feeding guide ng BMEG. Kaya abangan nyo yan sa March. Makikita mo yan sa mga sako, nandyan sa likod yung mga bags, nandyan yung bagong feeding guide natin. Excited na kami kasi hindi na tayo natatalo. Kahit dun sa brand na dyan sa Visayas Mindanao, itagan namin sa bato. Okay? Hindi na tayo matatalo sa pagandahan ng karne, panipisan ng taba, palakihan ng pigi, pasarapan ng kain, at pabanguhan ng feeds. BMEG Premium na ang mangunguna dyan. Ayan. So, shout out natin. Again, Renan Halagat from Misamis Oriental, Annalina Lupano from Tacurong City. Hi, Natalie. Tacurong City. And si David Bustamante ng Negros Oriental. Welcome again. And abangan nyo kami uli sa mga future na episodes. Sana huwag nyo kaming iwanan. Shout out tayo. Ayan, si Natalie, may tanong siya actually.
And si Renan, okay? Natalie is watching from Tacurong City. Jonas Raymond Danduan Manggumat. Jonas, na-miss ka na namin. Talagang si Jonas at si Ives Guangco. Ives, dyan sa Iloilo, dyan sa Western Visayas. Na-miss ko na kayo. Sana as maglo-launch na tayo ng ating bagong BMEG Premium, makasama ko ulit kayo dyan. Tano tayo uli. Edward Valiente and John T. Hi. Okay? Meron tayo on screen ngayon. Screenshot nyo yung ating mga injectables, yung ating pang-iron vet. Tandaan natin doon sa ating BMEG Biology, ang iron vet ay iwas bansot. So, inahin pa lang bago manganak, make sure na nabigyan na natin ng 2.5 ml. And then pag panganak at day 3, bigyan natin ng 1 ml. And of course, Norovit, yan bago manganak, naka-ready na para mas maraming gatas, mas magandang kalidad ng mga biik. Yung ating kombinasyon ng ating iron vet na iron dextran at yung ating Norovit na pure multivitamins, oil and water-based, pinagsama-sama, very stable and very, very affordable. Ayan. Happy Valentine's Day uli sa lahat ng kasama namin. Nasa 4,000 pa rin tayo, hindi pa rin kayo bumibitaw kahit nasa last minutes na tayo. Zenet Yap, kailan po ba dapat bakunahan ang inahin ng parvo? Again, sa lahat ng mga gusto ng vaccination program, hindi lamang ng parvo, kundi ng hog cholera, mycoplasma, i-type nyo lang ang inyong email address para mapadala namin, masend namin ang kopya ng ating BMEG Biology. Meron tayong luma, and then meron tayong bago, kasi nga, maglo-launch na tayo ng ating bagong BMEG na mas pinaganda, mas pinasulit, the best ever, super premium natin. Michael Beltran, kumusta ka dyan? Ayan, nasa screen natin. Yan yung forma ng ating BMEG Biology. Mas manibagong kulay. It's called Super Biology as an ode to our new Super BMEG Premium. So, adjusted na rin yan yung ating bagong feeding guide. Mas madali. Kasi di ba yung feeding guide natin before, 51 to 80, parang butal eh. Parang hindi siya sakto sa isang buwan. So, pag ginawa mo yung 61 to 90, isang buwan. Okay? Madaling tandaan. 91 to 120, isang buwan, di ba? So, madaling tandaan. So, every month, nagpapalit tayo ng feeds, depende sa pangailangan ng mga baboy natin. Okay? From Jo Marie Gentulao Indab, Doc Eugene, baka naman, okay, John Edward Menosa, okay. May nagsabi na dito na nasa last few minutes na raw tayo. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Sorry, medyo nagka-technical errors tayo sa una, pero sana po imbitahan nyo kami sa inyong mga areas diyan sa Visayas Mindanao kung gusto nyo po ng seminar, panibago ulit na seminar. Depende sa module nyo, pang fatteners ba yan? O pang breeders ba yan? Doc, medyo nakalimutan na namin. O Doc, baka may bago. O Doc, baka naman sa sakit ng baboy. Ma-invite namin kayo, Doc. Marami po kami mga veterinaryo sa BMEG. Sabihin nyo lang sa inyong mga ahente. Pumunta lang kayo sa mga suking tindahan ninyo. Magpapaseminar po kami kasi bago na ngayon ang pag-asa namin. May bakuna raw sa ASF. Babalik na kami. Mahal ang baboy ngayon. Gusto namin matuto uli. Refresher course, no, lalo na sa ASF. Doc, paano ba magbakuna ng ASF pag lumabas na yung bakuna? Doc, ano bang mga tamang pagsakit sa pneumonia, scouring, abortion, di ba? And yung buong buhay ng baboy, Doc, gusto namin magsimula ng tama. Pwede po kayo mag-request sa inyong mga tindahan para isumbong nila yan, sabihin sa mga ahente. Kadalasan naman dyan, nanonood sa atin, para ma-invite kami dyan kung gusto nyo ng face-to-face na seminar. But kung gusto nyo ng virtual, in the meantime, hindi nyo kasama, tune in lang kayo sa Alagang BMEG at for YouTube naman, doon sa atang Alagang BMEG YouTube page natin, maraming seminars doon. Pag free kayo, no, may medyo nagpapanto kayo sa gabi or sa hapon, manood lang kayo noon, ang dami din kayong bagong matutunan ninyo. And then tune in our future, itanong mo kay Doc. Alam ko, marami sa inyo, bakit di natanong yung question ko? Kasi hindi na po kaya naming mahabol, no, ng ating staff. And we will answer that offline. Abangan nyo yan. And then i-announce din namin sa inyo ang next namin na session ng itanong mo kay Doc. Okay? Sana po maging regular na ito. Pero sabihin nyo, gusto nyo ba, ano bang gusto nyo? Every week ba to? Every 2 weeks ba to? Sasamahan nyo ba ulit kami? Ngayon, anday pa rin. Nasa 3,000 pa rin tayo ngayon. Sasamahan nyo ulit kami next time. Gusto nyo ba to weekly, twice a week, every month ba to? And ang next na schedule na yon ay i-announce namin
dito sa Alagang Bimeg channel natin sa Facebook. Ayan. So maraming salamat sa kanina, 4,500. Ngayon, nasa 3,000 pa rin tayo. Hindi nyo kami binibitawan. Kami sa Bimeg ay pupunta as we launch our super premium. Sana po excited kayong masubukan yung ating bagong super premium. But in the meanwhile, ito po si Dr. Eugene Mende dito sa Alagang Bimeg. Itanong mo kay Doc. Sama-sama tayo next time. Maraming salamat po.